12% tax on digital services? Kasado na? Bad news nga ba ito sa mga business owners, online sellers, at freelancers? At ano ang kailangan mong gawin tungkol dito? Make sure na tapusin mo ang video na to. So disclaimer lang, hindi po ako expert pagdating sa taxes at lalong-lalo na hindi po ako abogado o expert pagdating sa batas. Ito po ay based lamang sa sarili kong opinyon at pagkakaunawa sa bagong batas na RA 12023. So kung isa kang online business owner, freelancer at gumagamit ka ng paid ads sa business mo, marahil alam mo na starting this May, may bagong dagdag sa gastos, especially kung umaasa ka sa Facebook ads or Google ads para sa sales ng product or services mo. Magpapatong na ang BIR ng 12% VAT sa bawat ad spend mo. Yes, kahit testing phase ka pa lang, kahit wala ka pang kita, kahit break-even ka lang, basta may ads, may kaltas. Masakit, di ba? Kung non-VAT registered ka, diretso ang 12% na bawas sa budget mo. Ibig sabihin, mas kaunting pondo para sa testing, scaling, at optimization ng ads mo. Kung VAT registered ka naman, pwede mo siyang i-claim as input VAT. Pero, may kondisyon. Dapat nakapangalan sa business mo ang billing at ad accounts dyan sa business portfolio mo sa Meta. Kung personal ad account naman ang gamit mo, make sure na ayusin mo na yan. Sayang din yung VAT claim. Actually, hindi naman to bago dahil last October 2, 2024 pa ito, pinirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12023 requiring foreign digital companies to collect and remit VAT on services provided to Filipino consumers, even if they have no physical presence in the country. And according to the President, about 105 billion in revenue is expected to be collected in the next 5 years. Dahil sa bagong batas na ito. At malaking tulong daw ito para sa mga bagong projects or infrastructure na ipapatayo ng gobyerno. So now, effective June 2, 2025, dahil sa bagong batas na RA 12023 or VAT on Digital Services, lahat ng foreign digital tools na gamit natin like Canva, Adobe, CapCut, Google Workspace, Zoom at lalong-lalo na yung trending AI tool ngayon na ChatGPT, pati na rin mga freelancing platforms like Upwork, asahan nyo na magkakaroon na ng 12% VAT. So kung nakasubscribe ka sa mga yan, mas lalaki ang monthly expense mo. So what counts as digital services? Ayon sa BIR, ang mga sumusunod ay sakop ng bagong VAT rule. First, streaming services tulad ng Netflix at Spotify. Second, online marketplaces kagaya ng Shopee, Lazada at TikTok. Third, cloud services gaya ng Google Drive at Amazon Web Services. Digital ads like Facebook ads, TikTok ads, and Google ads. And other automated digital services na halos walang human involvement. Basically, if it's an online service that doesn't need a lot of human involvement, it's covered. Now, what does this mean for digital service providers? Kung ikaw ay Filipino digital business owner, dapat VAT registered ka na ngayon at nagpapataw ng 12% VAT sa clients mo. For foreign companies naman na may customer sa Pilipinas, required nang mag-register sa OROS VDS portal ng BIR at mag-charge ng VAT starting June 2, 2025. Dapat invoices and receipts must reflect VAT details. At syempre, dapat on time din ang filing at payments para iwas penalties. Ngayon, ano yung mga pwede mong gawin personally to adjust sa bagong batas na ito? Tip number 1, palakasin ang retention system. Focus sa email marketing, community building at loyalty programs para bumalik at bumili ulit ang mga customers mo. Tip number 2, pataasin ang average order value para kahit tumaas ang ad costs, sulit pa rin bawat benta. Tip number 3, mas i-push ang organic selling gamit ang live selling, affiliate collabs at content creators para makatipid sa ads. Tip number 4, i-adjust ang break-even ROAS at target cost per purchase. Ngayon, kailangan masulit ang bawat ads mo. And tip number 5, makipag-negotiate sa suppliers.
Baka may chance makuha ng mas magandang presyo o terms. Tip number 6, ayusin ang VAT documentation. Makipag-usap sa accountant mo at siguraduhin tama ang billing setup mo sa Meta, Google at iba pang tools na ginagamit mo. And lastly, makipagkwentuhan sa ibang business owners. Baka may matutunan kang strategies na pwede mong i-apply din sa business mo. Kung sa tingin mo may kaibigan kang apektado rin ng RA 12023, lalo na yung may online business or freelancers, i-share mo sa kanya yung video na to. Makakatulong to impormasyon na to para makapag-adjust sila habang may oras pa. Ikaw, anong masasabi mo sa RA 12023 or VAT on digital services? Comment mo naman sa ilalim ng video na to.